Kilat News Updates. Mga balita ngayon, sumbong sa Pangulo website na nagpapakita ng mga flood control projects sa bansa, formal nang inilunsad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Higit 4 na milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa magkahiwalay na operasyon sa Bacolod. Pag-disqualify kay Prosecutor Khan, hiniling ng kampo ni Duterte sa ICC. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang inilunsad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumbong sa pangulo.ph website kung saan nakapubliko ang mga listahan ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa Pangulo, layunin nito ang transparency at partisipasyon ng publiko upang madali itong makita kung saan inilaan ang mga nasabing proyekto sa kanilang mga lugar. Nangyari ito matapos ang direktiba ni PBBM sa kanyang SONA, sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na isumite ang listahan ng lahat ng flood control projects sa buong bansa mula nang ito'y manungkulan bilang presidente. Sa kabuuan mula July 2022, umabot na sa 545 billion pesos ang nailaan sa mga proyektong may kinalaman sa pagbaha. Samantala, pinuna ng Pangulo ang 20% sa kabuuang total flood control cost ay nai-award lamang sa 20 kontraktor na makikita sa bawat rehiyon sa bansa. Dagdag nito na hindi niya inaakusahan ang mga nag-approve sa nasabing mga contractors, ngunit kailangan lamang ang malalimang investigasyon kung nailaan ng tama ang pondo ng bayan sa nasabing mga proyekto. Higit 4 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa Bacolod City nitong gabi ng Agosto 10. Ayon sa ulat ng Bacolod City Police Office, naaresto sa Zone 5, Barangay Handumanan, bandang 8:45 PM ang dalawang suspect na sina alias Levi at alias Regiel matapos makuhanan ng 520 na gramo ng shabu na may estimated value na 3,536,000 pesos. Ilang minuto lang ay natimbog sa buy-bust operation sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport, sina alias Evon at alias Riche. Nahulihan naman ng 80 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 544,000 pesos. Naharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 ang mga nahuling suspect. Formal nang hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang pagdiskwalipika kay Chief Prosecutor Karim Khan dahil sa umano'y conflict of interest. Sa isinumiteng apela, inakusahan si Khan ng pag-abuso sa criminal process at kabiguang ilahad ang kanyang naunang legal presentation sa mga individual na umano'y biktima ng madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte bago siya sumali sa ICC noong 2021. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, isa itong irreconcilable conflict na magkokompromiso sa patas na investigasyon sa mga biktima ng drug war ng kanyang dating nirepresenta. Nakapending sa Appeals Chamber ng ICC ang request for disqualification kung saan tutukuyin kung may paglabag sa ethical at legal standards ng korte ang mga naunang aksyon ni Khan. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.